Huwag mo akong hawakan. Inakala mong pakakasalan ko ang salapi mo at ang iyong pekeng ngiti. Ngunit ngayon, makikita ng lahat ang tunay na halimaw na pagkatao mo. Ang isang lalaking nananakit ng isang matandang babae para lamang sa isang pirasong tinapay ay hindi karapat-dapat na maging asawa ni Numan. Upang maunawaan kung bakit si Regina de la Vega, ang pinakakilalang ginang sa lungsod, ay sinampal ang kanyang mapapangasawa sa harap ng buong mundo, kailangan nating balikan ang eksaktong 14 na araw bago ang kasal. Noong mga sandaling iyon, walang sinuman ang nakakaramdam sa paparating na unos, lalo na si Regina, na nabubulag sa isang pag-ibig na inakala niyang dalisay at totoo. Noong Martes ng umaga, matindi ang sikat ng araw sa marangyang itim na sasakyan na tumatahak sa mga pangunahing kalsada ng lungsod ng San Ignacio. Si Mang Nestor, ang tapat na tsuper sa loob ng 65 taon, ay nagmamaneho ng may kahusayan na dulot ng 3 dekada ng paninilbihan sa pamilya de la Vega. Sa likurang upuan, hawak ni Marco Sandoval ang kamay ni Regina na para bang ito'y babasaging porselana. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong Pilipinas, mahal kong Regina, sabi ni Marco sa malambing na tinig habang hinahalikan ang mga daliri nito. Hindi na ako makapaghintay na maging opisyal na asawa kita. Ngumiti si Regina, inaayos ang isang hibla ng kanyang buhok na may mga puti na. Sa edad na 45 at pagkatapos mabiyuda 1 dekada na ang nakalipas, nawalan na siya ng pag-asa na muling umibig. Ngunit si Marco, sa kanyang eleganteng tindig at matatamis na salita, ay nagawang gibain ang kanyang mga pader. Sabik na rin ako, Marco, tugon niya. Bagaman minsan ay nararamdaman kong masyadong mabilis ang lahat. Sigurado ka bang hindi mo alintana na mas matanda ako sa iyo? Isang kaakit-akit na halakhak ang pinakawalan ni Marco na nagpapakita ng perpektong mga ngipin. Ang edad ay numero lamang. Ang mahalaga ay kung anong mayroon tayo rito, sabi niya. Tinutukoy ang kanyang dibdib kung saan dapat naroon ang puso. Huminto ang sasakyan sa harap ng pinaka-eksklusibong alhasan sa lungsod. Pinatay ni Mang Nestor ang makina at mabilis na lumabas upang buksan ang pinto sa likuran, gaya ng kanyang nakasanayan. Magalang na yumuko ang matandang tsuper habang bumababa si Marco. Subalit, sa pagtapak niya sa bangketa, naapakan ni Marco ang isang maliit na putik na hindi napansin ni Mang Nestor. Isang mantsa ng putik ang tumalsik sa makintab na sapatos na Italiano ng nobyo. Ang ngiti ni Marco ay biglang naglaho, napalitan ng isang ngiwi ng pandidiri at galit na hindi nakita ni Regina na nasa loob pa ng kotse at inaayos ang kanyang bag. Tingnan mo nga ang pinaparadahan mo. Tanga kang matanda, pasutsyot na sabi ni Marco sa mahinang boses. Tinitiyak na si Mang Nestor lang ang makakarinig. Ang kanyang tono ay puno ng kamandag, puno ng paghamak na nagpapalamig ng dugo. Ang sapatos na yan ay mas mahal pa sa buong buhay mo. Ang kasamaan ni Marco ay malapit ng matuklasan, ngunit hindi pa rin alam ni Regina ang nakamamatay na patibong na naghihintay sa kanya. Napayuko si Mang Nestor, hiyang-hiya, at mabilis na kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa upang subukang linisin ang sapatos. Paumanhin po, Ginoong Marco. Hindi ko po napansin ang putik, nanginginig na sabi ng tsuper. Tinampal ni Marco ang kamay ng matanda, marahas na tinatanggihan ang tulong nito. Huwag mo akong hawakan ng marurumi mong kamay, pabulong na sabi ni Marco. Lumayo ka sa akin. Sa sandaling iyon, lumabas si Regina sa sasakyan. Tila mahika, ang mukha ni Marco ay nagbago. Ang galit ay nawala at agad na napalitan ng isang kunwaring pag-aalala. May problema ba, mahal ko? Tanong ni Regina nang makita si Mang Nestor na nakaluhod at si Marco na nakakunot ang noo. Bumuntong hininga si Marco at umiling. Nagkukunwaring mapagparaya. Wala namang malubha, mahal. Nagkaroon lang ng maliit na kapabayaan si Mang Nestor sa sasakyan, pero sinabi ko na sa kanya na huwag mag-alala. Sa edad niya, normal lang na medyo lumabo na ang paningin, diba? Dapat nating isaalang-alang ang pagre-retiro niya para na rin sa kanyang kapakanan. Tumingala si Mang Nestor, nasasaktan sa kasinungalingan, at nagtama ang kanilang mga mata ni Regina sa isipang salamin ng kanyang mga alaala. Nais niyang isigaw sa kanyang amo na ang lalaking iyon ay isang aktor na hindi ito ang inaakala niya.
Ngunit alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Regina. Masyado itong umiibig. Tahimik na tumango na lamang ang matandang trooper at bumalik sa upuan ng driver. Hinigpitan ang hawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Pumasok sina Regina at Marco sa alhasan na magkaakbay. Habang sinusukat ni Regina ang isang kuwintas na diamante, nagpaalam si Marco na kailangan niyang gumawa ng isang mahalagang tawag para sa negosyo. Lumayo siya sa isang sulok ng tindahan, nakatalikod sa kanyang nobya. Ngunit sa mansyon ng mga De La Vega, isa pang piraso ng palaisipan ang malapit ng mabuo. Si Manang Clara, ang kasambahay na nakakilala kay Regina mula pa noong bata ito, ay nasa silid ng mga panauhin at namamalansya ng mga damit ni Marco na lumipat sa bahay 1 linggo na ang nakalipas. Hindi kailanman nagtiwala si Manang Clara sa kanya. Mayroon sa kanyang mga tingin na hindi niya gusto, ngunit itinago niya ang kanyang mga opinyon bilang respeto kay Senyora Regina. Habang pinapagpag niya ang isang kulay abong Amerikana para isabit, isang lukot na sobre ang nahulog mula sa panloob na bulsa nito. Yumuko si Manang Clara upang kunin ito. Ang sobre ay walang pangalan, ngunit ito'y bukas. Nanaig ang kuryosidad kaysa sa pag-iingat at kinuha ni Manang Clara ang papel sa loob. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla nang mabasa ang nilalaman. Nakasulat ito sa pulang letra at nagmamadali. Huling babala. Marco, mayroon kang 5 araw para bayaran ang iyong utang sa sugal o puputulin namin ang isang bagay na mas mahalaga pa sa isang daliri. Alam namin kung saan nakatira ang bago mong manok na nangingitlog ng ginto. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Manang Clara. Hindi isang matagumpay na negosyante si Marco, tulad ng sinasabi niya, isa siyang sugarol at bangkarote. Ginagamit niya si Regina para iligtas ang sarili. Diyos ko po, bulong ni Manang Clara, tinatakpan ang bibig ng kamay. Kailangan kong sabihin ito kay Senyora. Nang itatago na sana ni Manang Clara ang sulat sa kanyang delantal bilang ebidensya, narinig niya ang pagbukas ng pangunahing pinto. Mas maagang nakabalik sina Marco at Regina. May mga mabibigat na yabag na paakyat sa hagdanan. Sa sobrang takot, isinuksok muli ni Manang Clara ang sulat sa bulsa ng Amerikana at nagpatuloy sa pamamalansya. Nagkukunwaring normal ang lahat. Pumasok si Marco sa silid ng mag-isa. Niluluwagan ang kanyang kurbata. Tiningnan niya si Manang Clara nang may paghamak. Hindi ka pa tapos, babae? Kailangan ko yang damit para sa hapunan mamaya. Malapit na po, Ginoo, sagot ni Manang Clara nang hindi naglalakas loob na tumingin sa kanya sa takot na maamoy niya ang kanyang kaba. Lumapit si Marco sa kanya. Sinasakop ang kanyang personal na espasyo. Amoy mamahaling pabango at sigarilyo ito. Mas mabuti kung wala kang ginalaw na hindi mo dapat galawin, bulong niya. Pinagmamasdan ang panginginig ng mga kamay ng babae. Ayaw ko sa mga katulong na tsismosa. Mabilis na tumango si Manang Clara at lumabas ng silid na may kabog sa dibdib. Alam niya ang katotohanan, ngunit naparalisa siya ng takot. Nang gabing iyon, mas malamig ang pakiramdam sa mansyon de la Vega. Hindi makatulog si Regina. Nauuhaw siya, bumangon siya sa kama pagkalipas ng hating gabi at bumaba sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. Tahimik ang buong bahay, maliban sa isang bulong na nagmumula sa opisina ng kanyang yumaong asawa, isang silid na ginagamit na ngayon ni Marco. Huminto si Regina sa pasilyo, ang kanyang mga paay nakatapak sa malamig na marmol. Bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina. Ang malabong ilaw ng lampara ay sumisilip sa siwang. Lumapit si Regina, iniisip na sorpresahin ang kanyang nobyo. Ngunit ang boses ni Marco ang nagpatigil sa kanya. Ang kanyang tono ay hindi ang matamis na kilala niya. Ito'y magaspang, malupit, at puno ng pagkainib. Sinabi ko nang tumahimik ka, sabi ni Marco sa telepono. Wala akong cash ngayon. Oo, alam ko. Makinig ka, gago. Sa loob ng 2 linggo ang kasal. Kapag napirmahan ko na ang marriage contract, makokontrol ko na ang mga account ng matandang yon. Naramdaman ni Regina na parang nawawalan siya ng hininga. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang dibdib. Natigilan, isa siyang hangal, patuloy ni Marco. Tumatawa ng malamig. Akala niya, patay na patay ako sa kanya. Kailangan ko lang tiisin ang mga kulubot niya
at mga nakakainip na kwento sa loob ng ilang araw pa. Kapag nakasal na kami, kukunin ko lahat at ipapatapon ko siya sa isang ampunan ng matatanda kung kinakailangan. Oo, babayaran ko lahat pati interes. Maghintay ka lang. Ang basong hawak ni Regina ay nadulas mula sa kanyang pinagpapawisang mga daliri. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Biglang natigil ang boses ni Marco sa loob ng opisina. "Sino yan?" Sigaw niya sa natatarantang boses. Tiningnan ni Regina ang mga basag na piraso sa kanyang paanan. Napagtatanto na hindi lang isang baso ang nabasag, kundi ang buong buhay niya. Narinig niya ang mabilis na mga hakbang ni Marco papalapit sa pinto. Wala siyang oras para mag-isip, kundi para kumilos. Nagsimula na ang unang yugto ng trahedyang ito at ang maskara ng pagiging perpekto ay bumagsak sa sahig kasama ng mga bubog. Binuksan ni Marco ang pinto ng opisina ng malakas. Nanlalaki ang mga mata at hawak pa rin ang telepono sa kanang kamay. Ang kanyang paghinga ay mabilis, tulad ng isang hayop na na-corner. Sa pasilyo, nakaluhod si Regina sa sahig. Nanginginig na pinupulot ang matutulis na piraso ng basag na baso. Ang tubig ay kumalat sa marmol, binabasa ang laylayan ng kanyang damit pantulog na seda. "Kanina ka pa ba riyan?" tanong ni Marco sa tensyonadong boses. Naghahanap ng anumang senyales ng panlilinlang sa mukha ng kanyang nobya. Tumingala si Regina. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib na parang gusto nitong kumawala, natatakot na baka marinig niya ito. Ngunit ang mga taon ng pagnenegosyo ay nagturo sa kanya na manatiling kalmado sa ilalim ng presyon. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang noo, nagkukunwaring biglang nahilo. "Kadarating ko lang, mahal." Pagsisinungaling niya, sa mahinang boses. Bumaba ako para uminom ng tubig, pero bigla akong nahilo. Siguro hindi maganda ang epekto ng hapunan sa akin. Nadulas ang baso bago pa man ako makainom. "May kausap ka ba?" Wala akong narinig. Pinagmasdan siya ni Marco sa loob ng ilang walang hanggang segundo. Ang kanyang madilim na mga mata ay sinuri ang anyo ni Regina. Sa wakas, lumuwag ang tensyon sa kanyang mga balikat. Naniwala siya sa kanyang pag-arte. Para sa kanya, si Regina ay isang matanda at marupok na babae, walang kakayahang manlinlang. "Inaayos ko lang ang ilang maliliit na problema para sa kasal kasama ang wedding organizer." "Walang importante," sabi niya. Isinusuot muli ang kanyang maskara bilang perpektong nobyo. Yumuko siya at tinulungan siyang tumayo. "Bumalik ka na sa kama, mahal. Ayokong masugatan ka. Ako na ang maglilinis nito." Bumalik si Regina sa kanyang silid, ngunit hindi siya natulog. Nakatitig siya sa kisame sa dilim habang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang malulupit na salita ni Marco. "Kukunin ko lahat at ipapatapon ko siya sa isang ampunan." Ang unang kalungkutan ay naging isang malamig na pagkalkula. Hindi na siya ang nobyang umiibig. Siya na ngayon ang may-ari ng isang imperyo na inaatake. Kinaumagahan, bumilis ang diskarte ni Marco. Habang nag-aalmusal sila sa terasa, isang lalaking may dalang leather na briefcase ang dumating ng walang abiso. Ito ang personal na abogado ni Marco. "Magandang umaga, buhay ko," sabi ni Marco. Nagpapahid ng jam sa kanyang tinapay nang may kahanga-hangang kalmado. "Naisip ko na magandang pirmahan na natin ang prenuptial agreement ngayon. Mga nakakainip na papeles lang ito para protektahan ang ating kinabukasan." Inilapag ng abogado ang isang makapal na dokumento sa mesa. Kinuha ito ni Regina at mabilis na binasa ang mga sugnay. Hindi niya kailangang maging eksperto para maintindihan ang patibong nakasaad sa kontrata na sa pagpapakasal nila. Lahat ng ari-arian ni Regina ay mapupunta sa isang pinagsamang administrasyon kung saan si Marco ay magkakaroon ng ganap na kapangyarihan sa pagpapasya. Ito ay isang legal na pagnanakaw. Naramdaman ni Regina ang pagnanais na punitin ang papel sa harap nilang dalawa, ngunit nagpigil siya. Kung tatanggi siya ngayon, malalaman ni Marco na naghihinala siya. Kailangan niya ng oras. "Ay Marco," sabi niya, tumatawa na parang hangal at itinutulak ang dokumento. "Sumasakit ang ulo ko sa kaliit-liit na mga letra. Alam mo namang bulag ang tiwala ko sa'yo. Hayaan mong basahin ko ito, nang mahinahon ngayong linggo
at pipirmahan natin bago ang seremonya. Ayokong sirain ang almusal ko sa burokrasya. Nagpalitan ng tingin sina Marco at ang abogado, ngunit pilit siyang ngumiti. Kung ano ang gusto mo, Reyna ko. Pero huwag kang magtagal. Abala ang notaryo. Nangangailangan ng sariwang hangin, tinawag ni Regina si Mang Nestor. Dalhin mo ako sa bahay mo, Nestor. Utos niya pagkasakay sa kotse. Tiningnan siya ng matandang tsuper sa salamin. Nagulat. Sa bahay ko po, senyora? Pero sa barangay San Miguel po ako nakatira. Hindi po iyon lugar para sa tulad ninyo. Putik po ang mga kalsada. Dalhin mo ako, Nestor. Isang utos. At ayokong malaman ni Marco. Tahimik ang biyahe. Pagdating sa simpleng tahanan ni Mang Nestor, nakita ni Regina ang isang katotohanang hindi niya alam. Ang bahay ay maliit, may bubong na yero, ngunit malinis. Sa loob, ang asawa ni Mang Nestor, isang payat at may sakit na babae, ay nakaupo sa isang lumang silya. Pinanood ni Regina mula sa pinto kung paano tumakbo si Mang Nestor sa kanyang asawa. Hinalikan ito sa noo nang may walang katapusang pagmamahal at inayos ang kumot sa mga binti nito. Dala ko na ang gamot mo, mahal. Bulong ni Mang Nestor, naglalabas ng isang bote mula sa kanyang bulsa. Kinailangan kong humingi ng paunang sahod. Pero heto na. Walang luho, walang diamante, o mga pangakong walang laman. Tanging tunay na pag-ibig na sinubok ng kahirapan. Naramdaman ni Regina ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Ikinumpara niya ang eksenang iyon sa kalamigan ng kontrata na nais ipapirma sa kanya ni Marco. Si Mang Nestor, sa kanyang mga kamay na walang laman, ay ibinibigay sa kanyang asawa ang lahat ng mayroon siya. Si Marco, sa kanyang mamahaling damit, ay nais lamang kunin ang kung anong mayroon si Regina. Pagbalik sa mansyon ng hapon, ibinigay ng tadhana kay Regina ang huling ebidensya na kailangan niya. Pagpasok sa lobby, nakarinig siya ng mga sigawan mula sa pangunahing sala. Tumigil si Regina sa likod ng isang haliging marmol upang magmasid nang hindi nakikita. Nakatayo si Marco na namumula ang mukha sa galit. Sinisigawan ng isang batang kasambahay na nagngangalang Rosa. Sa paanan ng dalaga ay may nahulog na silver na tray at isang mantsa ng kape na kumakalat sa Persian na alpombra. Wala kang silbi, sigaw ni Marco. Marahas na hinahawakan ang braso ng dalaga. Alam mo ba kung magkano itong alpombra? Mas mahal pa ito sa buong miserable mong pamilya. Patawad po, Ginoo. Nadapa po ako. Pakiusap, huwag po ninyo akong tanggalin. Umiiyak na sabi ni Rosa, nanginginig sa takot. Kailangan po ng nanay ko ng operasyon. Kailangan ko po ng trabaho. Itinulak siya ni Marco palabas ng may pandidiri. Wala akong pakialam sa nanay mo. Sibak ka na. At huwag kang umasa ng kahit isang sentimo. Gagamitin ko ang sahod mo para ipambayad sa paglilinis nito. Umalis ka na bago ko patawagin ang pulis at sabihing ninakawan mo ako. Tumatakbong umalis si Rosa, humahagulgol. Inayos ni Marco ang kanyang Amerikana, huminga ng malalim at bumulong sa sarili, mga lintik na mahihirap, salot sila. Mula sa kanyang pinagtataguan, kinuyom ni Regina ang kanyang mga kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad. Ang kalupitan ni Marco ay walang hangganan. Hindi lang siya isang manloloko, isa siyang kasuklam-suklam na tao na nasisiyahang yurakan ang mga mahihina. Tahimik na umakyat si Regina sa kanyang silid, ngunit wala ng pag-aalinlangan o takot sa kanyang kalooban. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang isang makapangyarihang babae. Oo, ngunit nakita rin niya na ang kanyang pera at posisyon ay naglayo sa kanya mula sa katotohanan. Gusto mo ng pera, Marco? Bulong ni Regina sa kanyang refleksyon na may tinging bakal. Tingnan natin kung gugustuhin mo si Regina nang walang pera. Doon nabuo ang ideya. Isang mapanganib at radikal na ideya. Kung labis na kinamumuhian ni Marco ang mga mahihirap, magiging siya ang pinaka-kinamumuhian nito upang patunayan ito sa buong mundo. Naglakad si Regina patungo sa kanyang walk-in closet, ngunit hindi ang kanyang mga damit na seda ang hinanap niya. Naghanap siya sa ilalim, sa isang lumang kahon na naglalaman ng mga damit para sa donasyon, at kinuha ang isang sira-sira at kulay abong Amerikana. Ang patibong ay handa ng itayo. Alam ni Regina na nauubusan na siya ng oras.
Wala pang 24 na oras bago ang engagement party at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Tinawag niya si Manang Clara sa kanyang silid-bihisan at nilock ang pinto. "Kailangan kong may gawin ka para sa akin, Clara," sabi ni Regina, nakatitig sa kasambahay. "At kailangan mong gawin ito nang walang tanong. Ang iyong katahimikan ang tanging makapagliligtas sa atin kay Marco." Si Manang Clara, takot pa rin dahil sa sulat ng utang na nabasa niya, ay masigasig na tumango. "Ano man po ang iutos ninyo, senyora. Hindi po maganda ang kutob ko sa lalaking iyon. Pumunta tayo sa basement." Dahan-dahang bumaba ang dalawang babae sa hagdanan ng mga katulong. Iniiwasan ang mga lugar kung saan madalas maglakad si Marco. Ang basement ng mansyon ay isang labirint ng mga nakalimutang alaala, puno ng mga maalikabok na kahon at lumang kasangkapan. "Maghanap ka ng mga lumang damit, Clara," utos ni Regina, binubuksan ng isang baul. "Mga damit na dapat sana ay ipamimigay na natin. Hanapin mo ang pinakagasgas, pinakamarumi. Isang bagay na mukhang nanirahan sa kalye sa loob ng isang dekada." Naghukay si Manang Clara sa isang tumpok ng mga tela at kumuha ng isang kulay abong Amerikana na kinain ng gamu-gamu at isang mahabang palda na kumupas na ang kulay. Nakakita rin sila ng isang pares ng sapatos ng lalaki na mas malaki ng 2 sukat kaysa kay Regina na may butas ang mga suwelas. "Perpekto," sabi ni Regina. Hawak ang mga basahan na parang mga damit na panggabi. "Ngayon, umakyat na tayo." Pagbalik sa kaligtasan ng kanyang silid, nagsimula ang pagbabagong anyo. Umupo si Regina sa harap ng kanyang tokador, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para magpaganda. Kumuha siya ng madilim na eyeshadow at hinaluan ito ng kaunting petrolyo jelly. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang ilapat ang pinaghalong ito sa kanyang mukha, lumilikha ng mga mantsa na nagmumukhang dumi at sakit sa balat. Ginulo niya ang kanyang buhok na may mga puti na, pinatigas ito ng hairspray upang mawala ang natural na kintab nito at magmukhang tuyo at napabayaan. Nang matapos siya, napatakip ng bibig si Manang Clara para pigilan ang isang sigaw. Ang eleganteng si Regina de la Vega ay naglaho na. Sa harap niya ay isang matandang pulubi na nakakaawa at nakakadiri. "Nakikilala mo ba ako?" tanong ni Regina. Binabago ang kanyang tindig mula sa tuwid patungo sa pagiging kuba at nagkukunwaring nanginginig ang kanang kamay. "Kung makikita ko po kayo sa kalye, bibigyan ko po kayo ng barya nang walang pag-aalinlangan, senyora," bulong ni Manang Clara. Nanlalaki ang mga mata. "Hindi po kapani-paniwala. Iyon mismo ang kailangan kong makita ni Marco. Hindi ang kanyang nobya, kundi isang wala." Habang nagsasanay si Regina sa kanyang papel, si Marco ay nasa silid ng bilyar, walang kamalay-malay sa sabwatan. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling brandy at nakikipag-usap sa telepono sa isa sa kanyang mga pinagkakautangan, tumatawa ng malakas. "Relax ka lang, kaibigan," sabi ni Marco, tinatamaan ang isang bola ng bilyar. Bukas ng gabi pagkatapos ng party, malalaman ng lahat na ako na ang bagong may-ari ng imperyong ito. Kakain sa palad ko si Regina. Makikita mo? Pipirmahan ng matandang iyon ang lahat ng ipapapirma ko sa kanya. Isa siyang minahan ng ginto na may mga paa. Ibinaba ni Marco ang telepono at tiningnan ang sarili sa salamin ng bar. Inayos niya ang buhol ng kanyang kurbata, kumindat sa sarili. Pakiramdam niya ay hindi siya magagapi. Ang hari ng mundo, hindi alam na ang kanyang kaharian ay nakatayo sa buhangin. Sa itaas, nagpasya si Regina na subukan ang kanyang kasuotan sa labas ng silid. Kailangan niyang malaman kung makakagalaw siya sa bahay nang hindi napapansin. Lumabas siya sa pasilyo, hinihila ang kanyang mga paa at bumubulong ng mga hindi maintindihang salita, lubusang nasa kanyang karakter. Bigla, nakarinig siya ng mga hakbang sa pangunahing hagdanan. Si Mang Nestor. Paakyat ang tsuperdala ang ilang maleta na ipinababa ni Marco para sa isang kunwaring honeymoon trip. Natigilan si Regina. Hindi niya maaaring hayaang makita siya ni Mang Nestor ng harapan. Masisira nito ang sorpresa at, higit sa lahat, maaaring subukan siyang iligtas ng tapat na tsuper o tumawag ng pulis sa pag-aakalang isa siyang magnanakaw. Nakarating si Mang Nestor sa pasilyo at biglang huminto. Nakita niya ang isang madilim at kubang anyo sa dulo ng pasilyo
malapit sa anino ng mga kurtina. "Sino yan?" tanong ni Mang Nestor. Pinipikit ang kanyang mga mata at inilapag ang mga maleta. "Hoy, paano ka nakapasok dito?" Hindi sumagot si Regina. Sinasamantala na malayo pa si Mang Nestor. Mabilis siyang pumasok sa isang pinto sa gilid na patungo sa silid ng mga katulong, kumikilos ng may kahanga-hangang liksi para sa kanyang ipinapalagay na edad. Tumakbo si Mang Nestor patungo sa lugar kung nasaan ang figura, ngunit isang walang laman na pasilyo lamang ang kanyang natagpuan. Kinamot niya ang kanyang ulo sa pagkalito. "Parang nakakita ako ng pulubi." Bulong ng matanda. "Nababaliw na ba ako? O may multo sa bahay na ito?" Si Regina, humihingal sa likod ng pinto, ay naghintay na umalis si Mang Nestor. Muntik na. Ngunit ang reaksyon ng tsuper ay nagkumpirma na epektibo ang kanyang kasuotan. Maging siya, nakilala siya sa loob ng 30 taon, ay hindi naghinala na ang anyo na iyon ay ang kanyang amo. Bumalik si Regina sa kanyang silid at mabilis na hinubad ang mga basahan. Itinago ang mga ito sa ilalim ng kanyang aparador, sa likod ng kanyang mga panggabing damit. Bago matulog, ginawa niya ang huling hakbang ng kanyang plano. Umupo siya sa kanyang lamesa at nagsulat ng isang liham. Mabilis ang galaw ng kanyang pluma sa papel. "Kung may mangyari sa akin, kung ako ay mawala o magkaroon ng biglaang aksidente, isinisisi ko ito kay Marco Sandoval. Hinahangad niya ang aking yaman upang bayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Ang liham na ito ang aking huling testimonya." Tinupi niya ang papel at naglakad patungo sa nakatagong kaha de yero sa likod ng isang kuwadro. Binuksan niya ito, inilagay ang liham kasama ang kanyang pinakamahahalagang alahas at isinara ito. Kung may tangkang gawin si Marco na marahas bago ang kasal, ang liham na iyon ang kanyang magiging hatol mula sa libingan. Humiga si Regina sa kama. Nakikinig habang umaakyat si Marco sa hagdan, masayang sumisipol. Nasa loob na ng bahay ang lobo, ngunit hindi nito alam na matalas ang mga ngipin ng Little Red Riding Hood. Malapit nang magsimula ang engagement party, at kasama nito ang pinakamalaking palabas ng kanilang buhay. Nasa kasagsagan na ang engagement party. Ang hardin ng mansyon ng mga De La Vega ay puno ng tunog ng mga nag-uumpugang kopita at mga pekeng tawa ng alta sosyedad. Si Marco Sandoval, nakasuot ng isang perpektong smoking, ay gumagalaw sa gitna ng mga bisita na parang isang pating sa tubig, nakikipagkamay at tumatanggap ng mga pagbati para sa kanyang nalalapit na kasal sa may-ari ng imperyo ng tela. "Napakaswerte mong tao, Sandoval," sabi ng isang mahalagang bangkero. Tinatapik siya sa likod. Si Regina ay isang babaeng mayaman sa yaman. "Ang pag-ibig ang pinakamalaking yaman, kaibigan," sagot ni Marco na may ensayadong ngiti. Bagaman ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman habang tinitingnan ang iluminadong mansyon sa kanyang likuran. Walang nakapansin na ang pinto ng serbisyo sa hardin na patungo sa likod bahay ay naiwang bahagyang bukas dahil sa kapabayaan ng mga tauhan. Doon pumasok ang isang kubang anyo na balot sa isang kulay abong Amerikana na puno ng butas at dumi. Ang amoy ng basura at halumigmig na nagmumula sa kanya ay nagpanguso sa ilang bisita at naging dahilan upang sila'y lumayo, nagbukas ng isang direktang daan patungo sa gitna ng sayawan. Ito ay si Regina, hindi makilala sa ilalim ng mga patong ng makeup at dumi. Hinihila niya ang kanyang kanang binti at iniabot ang isang nanginginig at maitim na kamay. "Pahingi po ng barya. Nagugutom po ako," daing ni Regina. Sa isang magaspang na boses, papalapit sa grupo kung nasaan si Marco. Ang bulungan sa party ay biglang tumigil. Ang katahimikan ay naging mabigat. Dahan-dahang lumingon si Marco, may hawak na kopita ng pulang alak. Nang makita ang nanghihimasok, ang kanyang ngiti bilang host ay naglaho, napalitan ng isang ngiwi ng matinding pandidiri. "Paano ka nakapasok dito?" sigaw ni Marco, humakbang pasulong upang harangan ang tanawin ng mga bisita. "Security, alisin ninyo ang duming ito sa paningin ko." Hindi umatras si Regina. Alam niyang kailangan niyang subukan ang kanyang hangganan. Lumapit pa siya, sapat na upang makita ang paghamak sa mga mata ng kanyang nobyo. "Kaunting tinapay lang po, Ginoo. Para po sa mga apo ko." Pagmamakaawa niya, sinusubukang hawakan ang manggas ng kanyang Amerikana.
Ang pagdampi ang naging mitsa. Marahas na nag-react si Marco. "Huwag mo akong hawakan!" Sigaw niya, tuluyang nawalan ng kontrol. Sa isang biglaang kilos, ibinuhos ni Marco ang laman ng kanyang kopita diretso sa mukha ng matanda. Ang pulang alak ay bumasa sa buhok at maruming mukha ni Regina, tumutulo na parang dugo. Bago pa man niya mapunasan ang kanyang mga mata, malakas siyang itinulak ni Marco sa mga balikat. Bumagsak si Regina sa basang damuhan, sumigaw sa tunay na sakit nang tumama ang kanyang siko. "Umalis ka sa bahay ko, peste!" Sigaw ni Marco. Itinaas ang kanyang binti na parang sisipain siya. "Sinira mo ang ganda ng party ko." Napasinghap ang mga bisita, ngunit walang kumilos. Walang iba kundi isa. Si Mang Nestor, na nagsisilbi ng mga inumin malapit sa orkestra, ay binitawan ang tray. Ang ingay ng metal sa sahig ay bumasag sa tensyon. Tumakbo ang matandang tsuper nang may bilis na hindi akma sa kanyang edad at sumugod sa pagitan ni Marco at ng pulubi, nagsisilbing panangga. "Tumigil po kayo, Ginoong Marco." Sigaw ni Mang Nestor. Ibinuka ang kanyang mga braso upang protektahan ang babaeng nakahandusay. "Matanda na po siya. Wala po ba kayong puso?" Si Marco, bulag sa galit at alak, ay hinawakan si Mang Nestor sa kwelyo ng kanyang uniforme at marahas itong inalog. "Pati ikaw, basura ka rin, Nestor." Dura ni Marco sa mukha ng tsuper. "Nangahas kang kalabanin ako sa sarili kong party para ipagtanggol ang daga na to? Sibak ka na. Lumayas ka kasama niya at mamatay kayong pareho sa gutom." Itinulak ni Marco si Mang Nestor nang napakalakas kaya't natumba ang matanda, ngunit nagawa nitong manatiling nakatayo nang walang sinasabi sa kanyang nang-api. Lumuhod si Mang Nestor sa tabi ni Regina, kinuha ang kanyang sariling puting panyo mula sa bulsa at sinimulang punasan ang alak sa mukha ng babae nang may walang katapusang delikadesa. "Huwag po kayong mag-alala, inay," bulong ni Mang Nestor para siya lang ang makarinig. "Tapos na po. Walang mananakit sa inyo habang ako'y humihinga." Si Regina, nanginginig sa adrenalin at emosyon, ay tumingin sa mabubuting mata ng kanyang empleyado. Nakita niya ang tunay na pag-aalala, ang respeto sa dignidad ng tao na hindi kailanman magkakaroon si Marco. Inilagay ni Mang Nestor ang kanyang kamay sa bulsa at kinuha ang isang sandwich na nakabalot sa isang serbilyeta, ang kanyang sariling hapunan na hindi pa niya nakakain. "Heto po, kainin ninyo," sabi niya. Inilalagay ito sa maruruming kamay ni Regina. "Umalis na po kayo sa likod bago dumating ang mga guwardiya. Takbo." Hinawakan ni Regina ang kamay ni Mang Nestor sandali. "Salamat. Mabuti kang tao," sabi niya sa kanyang tunay na boses. Bagaman si Mang Nestor, litong-lito, ay hindi siya nakilala. Tumayo si Regina nang may kahirapan at paika-ikang lumabas. Dala ang sandwich at ang ganap na katiyakan sa dapat niyang gawin. Sa kanyang likuran, narinig niya si Marco na sumisigaw ng mga utos sa mga security guard na sa wakas ay dumarating na. "Palabasin niyo rin ang matandang taksil na yan," sigaw ni Marco. Pinupunasan ang kanyang mga kamay na parang may nahawakan siyang nakakahawa. Magsilbisa ng leksyon ang gabing ito. Walang lugar para sa kahinaan dito. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita, hindi komportable sa eksena, ngunit lumingon sa kanila si Marco. Ibinalik ang kanyang pekeng ngiti, bagaman tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Paumanhin sa palabas. "Mga kaibigan," sabi niya, itinaas ang kanyang boses. "Alam niyo na kung paano ang mga taong ito. Bigyan mo ng kamay. Kukunin ang buong braso. Ituloy natin ang musika." Muling tumugtog ang orkestra, ngunit nasira na ang diwa ng party. Si Regina, nasa labas na ng mansyon at nakatago sa dilim ng eskinita, ay pinunasan ang isang luha na humalo sa pulang alak sa kanyang pisngi. Ang huling paghuhukom ay may petsa at oras na, bukas sa altar. At walang kaalam-alam si Marco Sandoval, nakakatapos lang niyang hukayin ang sarili niyang libingan. Pumasok si Regina sa kanyang silid sa pamamagitan ng pinto ng serbisyo, nanginginig at basang-basa sa malagkit na pulang alak. Si Manang Clara, na naghihintay sa kanya na may hawak na tuwalya, ay napasigaw nang makita ang kalagayan ng kanyang amo. Ang makeup ng dumi ay humalo sa isang tunay at madilim na pasa na nagsisimulang lumitaw sa kanang braso ni Regina,
kung saan siya itinulak ni Marco sa sahig. "Huwag kang magsalita, Clara," utos ni Regina. Hinuhubad ang mabahong Amerikana at itinatapon ito sa basurahan. "Tulungan mo lang akong linisin ito. Bukas na ang malaking araw at kailangan kong maging perpekto." Habang tinatangay ng mainit na tubig ng shower ang mga labi ng kahihiyan, hindi umiyak si Regina. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pasa sa kanyang braso. Ang sakit na iyon ang panggatong na kailangan niya para sa mga susunod na mangyayari. Kinaumagahan, sumikat ang araw na parang walang nangyari. Lumitaw si Marco sa hapagkainan na may dalang malaking palumpon ng mga pulang rosas at isang ensayadong ngiti, bagaman ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang kakulangan sa tulog. Lumapit siya kay Regina at hinalikan ito sa noo nang may lambing na nagpapalamig ng dugo. "Magandang umaga, mahal ko," sabi niya, umuupo sa mesa. "Pasensya na sa nangyari kagabi sa party. Ayokong masaksihan mo ang isang bagay na kasuklam-suklam." Humingop si Regina ng kape at tiningnan siya ng may mga inosenteng mata. "Napakasama, Marco. Kawawa naman yung matandang babae." "Kawawa," putol ni Marco, tumatawa ng nerbyoso. "Regina, baliw ang pulubing iyon. May itak na nakatago sa manggas. Nakita kong kumislap. Kinailangan ko siyang itulak para protektahan ka at ang ating mga bisita. Iniligtas ko ang buhay ng lahat." Ibinaba ni Regina ang kanyang tingin upang itago ang pandidiri na nararamdaman niya sa ganoong kasinungalingan. "Ikaw ang aking bayani, Marco," sabi niya sa mahinang boses. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ang iyong proteksyon." Nakahinga ng maluwag si Marco. Niluwagan niya ang kwelyo ng kanyang damit. Gumana. Siya pa rin ang maamong tupa, handa na para sa sakripisyo. "Nga pala," dagdag ni Marco, bumabalik ang kanyang kayabangan, "sinibak ko na si Nestor." Wala na sa tamang wisyo ang matandang yon. Pumanig siya sa kalaban. "Panganib siya sa ating seguridad." "Naiintindihan ko, mahal. Ikaw ang laging nakakaalam kung ano ang pinakamabuti," sagot ni Regina. Kinukuyom ang serbilyeta sa ilalim ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. "Gawin mo ang dapat mong gawin." Nang makaalis si Marco sa bahay upang tingnan ang mga huling detalye sa simbahan, tumakbo si Regina patungo sa garahe. Natagpuan niya si Mang Nestor na nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa isang karton. Tila tumanda ng 10 taon ang matanda sa loob lamang ng isang gabi. "Nestor, teka," sabi ni Regina, lumalapit sa kanya. Tinanggal ng tsuper ang kanyang sombrero nang may respeto, ngunit hindi tumingin. "Paumanhin po, Senyora Regina. Inutusan po ako ni Ginoong Marco na umalis agad. Ayoko pong magdulot ng problema." Inilagay ni Regina ang isang kamay sa kahon. Pinipigilan siya. "Hindi ka aalis, Nestor." Pero sabi po niya, hindi pa siya ang may-ari ng bahay na ito. Matatag na sabi ni Regina, tinitingnan ang matapat na mga mata ng empleyado. "Makinig ka. Ipinagbabawal kong umalis ka. At may isa pa akong utos para sa iyo. Gusto kong dumalo ka sa kasal ngayon." Tiningnan siya ni Mang Nestor nang may pagkalito. "Sa kasal po, Senyora? Kung makita po ako ni Ginoong Marco roon, tatawag po siya ng pulis. Ipapahiya niya ako sa harap ng lahat." "Magtiwala ka sa akin," igiit ni Regina. Naglalabas ng isang puting sobre mula sa kanyang bulsa. "Pumasok ka sa gilid na pinto kapag nagsimula na ang seremonya. Umupo ka sa unang hilera. Walang gagalaw sa iyo. Ibinibigay ko ang aking salita." Nag-alinlangan si Mang Nestor, ngunit may nakita siya sa mga mata ni Regina. Isang kislap ng determinasyon na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan siyang tumango. "Darating po ako, Senyora." Bumalik si Regina sa bahay at dumiretso sa opisina. Tinawagan niya ang technician na namamahala sa audiovisual equipment ng simbahan. "Handa na ba ang projection?" tanong niya sa telepono. "Opo, Senyora de la Vega. Inihanda na po namin ang slideshow ng mga larawan ng inyong biyahe sa Europa, tulad po ng hiningi ng nobyo," sagot ng technician. "Nagbago ang plano," sabi ni Regina, isinasara ang pinto. "Padadalhan kita ng bagong file ngayon din. Gusto kong burahin mo ang mga larawan ng biyahe. I-play mo ang video na ito kapag binigyan kita ng senyas mula sa altar. Naiintindihan ba? Sorpresa ito para sa nobyo."
Habang ipinapadala ni Regina ang file na kinunan ni Manang Clara mula sa bintana noong nakaraang gabi, nag-vibrate ang telepono ni Marco sa kanyang bulsa habang nasa sakristiya siya ng simbahan. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Magsaya ka sa party mo, Sandoval. Bukas ng tanghali, gusto namin ang buong pera. Kung hindi ka magbabayad, ang susunod na aksidente mo ay nakamamatay. Itinago ni Marco ang telepono nang may nanginginig na mga kamay. Tiningnan niya ang altar na puno ng mga puting bulaklak at kandila. Handa na ang lahat. Ilang oras na lang at sasabihin na niya ang oo. Tinatanggap ko at magiging legal na may-ari na siya ng yaman ng mga De La Vega gamit ang perang iyon. Patatahimikin niya ang mga nagpapautang at mamumuhay na parang hari. Dumating si Regina sa simbahan, sakay ng isang limusin, mag-isa. Pagbaba niya, nakita niya si Marco na naghihintay sa kanya sa pasukan. Nakangiti na parang pusang nakakain ng kanaryo. "Napakaganda mo, Regina," sabi niya, iniaalok ang kanyang braso. "Handa na para sa ating happily ever after." Tinanggap ni Regina ang kanyang braso. Sa ilalim ng mahabang manggas ng kanyang damit, kumikirot ang pasa, nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. "Mas handa kaysa dati, Marco," sagot niya. Tiyak na magiging isang di malilimutang araw ito. Nagsimulang tumunog ang mga kampana ng simbahan. Umupo ang mga bisita. Bumukas ang malalaking pinto na gawa sa kahoy. Tapos na ang katahimikan. Malapit nang sumabog ang unos. Ang solemne na musika ng organo ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng katedral. Naglakad si Regina patungo sa altar nang may matatag na hakbang. Nararamdaman ang mga tingin ng daan-daang bisita na nakatuon sa kanyang likuran. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Marco, nagkukunwaring may emosyon na hindi niya nararamdaman. Pinupunasan ang isang pekeng luha gamit ang isang panyong seda. Nang makarating si Regina sa kanyang tabi, hinigpitan ni Marco ang kanyang kamay nang may labis na puwersa, isang kilos ng pag-aari na hindi napansin ng karamihan, ngunit masakit para sa kanya. "Ngumiti ka," bulong niya sa tainga nito. Nakatingin ang mga kamera. Sa sandaling iyon, bumukas ang gilid na pinto ng simbahan. Pumasok si Mang Nestor. Suot ang kanyang pinakamagandang damit panglinggo. Naglakad siya nang nakayuko patungo sa unang hilera. Nakita siya ni Marco at nanigas ang kanyang ngiti. "Anong ginagawa ng walang kwentang matandang yan dito?" Pasutsyot na sabi ni Marco. Yumuko kay Regina nang hindi inaalis ang tingin sa harap. "Sinabi ko nang sibakin mo yan. Sisipain ko yan palabas." Pagkatapos nito, "Tumahimik ka at mag-focus," sagot ni Regina nang hindi siya tinitingnan. Itinaas ng pari ang kanyang mga kamay. Humihingi ng katahimikan. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita tungkol sa pag-ibig, katapatan at respeto ay walang kahulugan sa presensya ng isang lalaking tulad ni Marco. Ang oras ay tila humahaba hanggang sa dumating ang kritikal na sandali. "Marco Sandoval," sabi ng pari sa isang malalim na boses, "tinatanggap mo ba si Regina de la Vega bilang iyong lehitimong asawa upang mahalin at igalang siya sa lahat ng araw ng iyong buhay?" "Tinatanggap ko," sagot ni Marco sa isang malakas at dramatikong boses. Tinitingnan ang kongregasyon na parang isang aktor na tumatanggap ng parangal. "At ikaw, Regina de la Vega," patuloy ng pari, "tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa?" Ang katahimikan ay bumalot sa simbahan. 1 segundo, 2 segundo. Biglang binitawan ni Regina ang kamay ni Marco na parang napapaso. Humarap siya sa mga bisita. Tinalikuran ang altar. "Hindi," sabi ni Regina, at ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw dahil sa mikropono ng pari na siya mismo ang kumuha. "Hindi ko matatanggap ang isang halimaw." Isang bulungan ng pagkabigla ang kumalat sa mga upuan. Namutla si Marco, pagkatapos ay namula sa galit. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang braso. "Anong nangyayari sa iyo, Regina? May sakit ka ba?" Sinubukan niyang ibulong, ngunit lumayo siya. "Huwag mo akong hawakan!" sigaw ni Regina at pagkatapos ay itinuro ang pader sa likod ng altar. "Tingnan ninyong lahat ang screen." Sinunod ng technician ang senyas. Bumukas ang malaking projector. Hindi mga romantikong larawan ng Paris ang lumitaw.
lumitaw ang video na kinunan noong nakaraang gabi. Si Marco, na may mukhang baluktot sa galit, nagbubuhos ng alak sa matandang pulubi, itinutulak ito sa sahig at sumisigaw ng malulupit na insulto. At pagkatapos, ang imahe ni Mang Nestor na pinoprotektahan siya gamit ang sariling katawan. Ang takot ay bumalot sa silid. Napatakip ng bibig ang ina ni Marco. Umiling ang mga kasosyo sa negosyo ni Marco. "Peke yan!" sigaw ni Marco, tumatakbo sa gitna ng altar, desperado. "Gawa-gawa lang yan! Inatake ako ng babaeng yon!" Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Bumaba si Regina sa mga baitang ng altar at tumayo sa harap niya. Sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang manggas ng kanyang damit, ipinapakita ang lilang pasa sa kanyang balat. "Ipinagtanggol mo ang sarili mo kanino, Marco?" tanong niya nang may kalamigan. Sa isang matandang walang kalaban-laban na humihingi lang ng tinapay? Ang matandang iyon ay ako, umatras si Marco, natisod sa sarili niyang mga paa. Tila nakakita siya ng multo. "Ikaw," bulong niya, "pero marumi ka." "Isa itong kasuotan," sabi ni Regina. Tinitingnan siya ng masama. "Nais kong makita kung sino ka talaga kapag walang nakatingin, at nakita ko na wala kang kaluluwa. Tanging ang pera ko lang ang mahalaga sa iyo para bayaran ang iyong mga utang sa sugal." "Nagsisinungaling ka," sigaw niya, nawawalan ng kontrol. "Nababaliw ka na ba?" Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pangunahing pinto ng katedral. Maraming pulis ang pumasok, nagmamartsa sa gitnang pasilyo, pinamumunuan ng isang detective na may hawak na warrant of arrest. "Marco Sandoval," anunsyo ng detective sa isang may autoridad na boses, "ikaw ay arestado para sa malawakang pandaraya, pamemeke ng mga dokumento at pisikal na pananakit. Hawak namin ang pag-amin ng iyong mga pinagkakautangan at ang mga ebidensya na ibinigay sa amin ni Senyora de la Vega kaninang umaga." Sinubukang tumakbo ni Marco patungo sa sakristiya, ngunit hinarang siya ng 2 ahente at itinumba sa sahig. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa kanyang mga pulso, ang huling palakpak na nararapat sa kanyang pag-arte. Habang dinadala si Marco papalabas, sumisigaw ng mga banta at sumpa, isang mukha lamang ang hinanap ni Regina sa karamihan. Naglakad siya patungo sa unang hilera at iniabot ang kanyang kamay kay Mang Nestor. Tumayo ang matandang tsuper. Puno ng luha ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. "Sumama ka sa akin, Nestor," sabi ni Regina, hindi pinapansin ang mga aristokrata na ngayon ay sinusubukang purihin siya. "Ikaw ang nag-iisang tunay na maginoo sa simbahang ito." Kinuha ni Regina ang braso ng kanyang tsuper at magkasama silang lumabas ng katedral, iniwan ang iskandalo at pagkukunwari. Nang gabing iyon, walang handaan sa kasal sa Mansyon de la Vega, ngunit nagkaroon ng isang mas mahalagang selebrasyon. Sa pangunahing hapagkainan, sa ilalim ng kristal na chandelier, 2 tao lamang ang nakaupo. Walang mga herarkiya o uniforme. Si Regina mismo ang nagsali ng alak sa 2 kopita. "Para sa katapatan," sabi niya, itinaas ang kanyang kopita. "Para sa pamilya, senyora," sagot ni Mang Nestor na may mahiyain na ngiti. "Huwag mo akong tawaging senyora," pagtatama ni Regina, hinahawakan ang makapal na kamay ng matanda. "Mula ngayon, ikaw ang aking kasosyo at kaibigan. Hindi ka na muling magmamaneho ng sasakyan kung ayaw mo. Ang iyong lugar ay dito, sa mesa, sa labas." Nagniningning ang buwan sa lungsod. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na naramdaman na walang laman ang mansyon. Ang kasamaan ay napalayas na. At ang kabutihang nagtatago sa maliliit na kilos at sa mga lumang Amerikana, ay sa wakas ay natagpuan na ang kanyang trono. Sa huli, ang buhay ay laging may paraan upang tanggalin ang mga maskara ng mga nagpapanggap. Ang kuwento ni Regina ay nagiiwan sa atin ng isang aral na madalas nating nakakalimutan sa mundong ito ng mga panlabas na anyo. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga alahas na ating isinusuot, kundi sa katapatan ng mga nananatili sa ating tabi kapag tayo ay nasa lupa, marumi at talunan. Si Marco ay may pinakamahal na damit, ngunit si Mang Nestor ang may pinakamahalagang puso. Minsan, hinahayaan tayo ng tadhana na bumagsak upang mula sa ibaba, makita natin
kung sino ang nag-aalok ng isang tapat na kamay at kung sino ang tumatalikod. Sanay magkaroon tayong lahat ng karunungan upang makilala ang mga Nestor sa ating buhay bago pa mahuli ang lahat at ang katapangan ni Regina upang ipagtanggol ang ating dignidad laban sa anumang halimaw na nagbabalat kayong prinsipe.